Hi everyone! Kumusta na nga pala kayo? Welcome back to my channel! Ang tagal-tagal kong hindi nakagawa ng vlog. And new look nga pala tayo ngayon. Medyo nag-gain tayo ng weight. Alam nyo, nawalan ako ng time na gumawa ng vlog kasi sobrang na-busy ako sa work and sobrang na-stress ako. So, sobrang pagka-stress ko, nasira yung long hair ko and pumuti yung buhok ko. So, ang ginawa ko, pinagupitan ko na lang siya ng ganito kaikli para magtuloy-tuloy na lang yung natural salt and pepper color. Tapos papahabain ko na lang siya ng ganito yung kulay. Para tipid na rin ako sa pagkukulay ng buhok. And natakot din ako magkulay lagi. Kasi every 3 weeks nagpapakulay ako. Harmful din kasi yung mga hair colors, diba? Chemicals din yun. Kahit sabihin mo na organic. It's still a chemical. So, yun. Kaya ganito yung tsura ko. Naghiko na rin ako para at least hindi talaga ako magmukhang lalaki. Okay. Nababasa ko nga pala yung mga comments nyo and nagre-reply pa rin ako paminsan-minsan. And salamat nga pala. You're welcome nga pala yung mga nagpapasalamat na napanood nila yung video ko. Kasi nagkaroon sila ng information na legit talaga yung mga investment opportunities na yun. And salamat nga din pala sa panonood ng mga vlogs ko. And sa mga bagong nag-subscribe, thank you very much. And sa mga luma ko ring subscriber, thank you very much sa panonood pa rin ng mga vlogs ko. Thank you guys. Thank you. And kamusta na? It's Feb 2024 na nga pala bukas. My gosh, ang bilis ng panahon, di ba? Parang naka-1 taon pala na ako, na-lotion na ako dito sa lugar na to. Okay, kumustahin natin yung mga saving and investment journey natin. Kumusta na mga milyonaryo na ba kayo? May sasabihin nga pala ako sa inyo, magpapaalam nga pala ako sa inyo na magdadagdag ako ng content. Siguro maglalaylo na ako dito sa saving and investing content vlog. Kasi, alam nyo guys, yung mga tinuro ko sa inyo, yung mga vlog ko sa inyo, kung saan ako nag-i-invest, ano yung mga ginagawa kong investing strategies, yun pa rin yung ginagawa ko. So, up until now, hindi na ako nagdagdag or hindi na ako nag-experiment na mag-invest sa another investment opportunity. Okay, so parang wala na akong may share sa inyo kasi na-share ko na sa inyo lahat kung saan ako nabudol, saan ako na-scam. The rest are still there, lalo na sa Ferg Fuels. So, MP2, meron pa rin ako, SS FlexiFund, Call Financial kasi nag-i-invest ako sa stock market. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung kumustahin natin yung investment ko sa G-Invest. Yung una kong vlog about dun sa investment ko, nag-negative ako. Ngayon tingnan natin kung ano nangyari after more than a year kung pag-i-invest. So, yun. Balik tayo dun sa pag-change ko ng content. Yun. Kasi pare-pareho lang yung mga, yun, parang feeling ko lahat na ituro ko sa inyo na-share ko sa inyo kung paano ko nag-iipon. Alam niyo, just recently, naka-receive ako ng bonus. Tapos ang ginawa ko, hindi ko siya winaldas. Papagawa ko siya ng cabinet dun sa nabili kong condo. By the way, yung condo nga pa lang yun. Nung nasa Seychelles ako, nakikita nyo ako, nag-vlog ako sa Seychelles. Naka-receive ako doon ng tips lang tips. $6,300 na tips. So, ang ginawa ko, yung tips na yun na $6,300, hindi ko yun winaldas. I-down payment ko siya doon sa condominium. So, ngayon, na handover na yung condo na yun, ready na siya for occupancy. So, ang ginagawa ko, paunti-unti, nilalagyan ko siya ng gamit. Yun, naka-receive nga ako ng bonus. Yun. Papagawa ko ng hanging cabinet dun sa kusina. Then, pagkatapos nun, hopefully, makakuha na ako ng magre-renta. Kasi, yun, pag nakaka-receive nga pala kayo ng mga ganong pera, huwag niyong waldasin. Ilagay niyo yung something na pwede niyong pagkakitaan. So, katulad yung condo, bala ko talaga yung paupahan. So, paunti-unti,
kinukumpleto ko yung gamit para fully furnished siya. So, medyo mahal ko siyang ipaparenta. Gusto ko nga pala sabihin sa inyo na nalusaw or nasunog din pala yung pera ko sa cryptocurrency. Alam niyo, minsan nagbablog ako about cryptocurrency, di ba, yung Bitcoin or altcoin. Wala eh. Ang bilis ng parang isang iglap lang, nawala na yung pera ko. Yun. So, hininto ko na rin siya. Yun yung lesson sa akin. And siguro sa inyo rin, kung hindi talaga kayo, hindi pa kayo masyadong expert sa isang bagay, huwag kayong mag-all in. Anyway, hindi naman talaga ako nag-all in doon. Pero, magkano ba? Medyo malaki din yung nasunog sa crypto ko. Buti na lang hindi ako nag-try ng mga NFTs. Nag-try ako, nag-sell ako ng NFT. Wala man lang pumansin sa mga artworks ko. So, yun. Feeling ko, hindi talaga para sa akin yun. So, nag-concentrate na lang ako sa mga old school na investment. Ngayon, ano ba yung ipapalit kong content or topics? Hindi ko nga pala na ikikwento sa inyo guys, yung trabaho ko nga pala dito sa abroad. Ako, Food Safety Inspector or Auditor. Yun yung title ko. Okay, kanina, may ini-interview yung mga chef. So, na-overheard ko yung mga questions and answers dun sa interview. Yung mga ini-interview nila, mga Filipino cooks. Okay? Kasi kailangan namin ng mga chefs dito sa restaurant. Alam nyo, yung mga mga skilled talaga silang cooks. Pero pagdating na dun sa question about food safety and HACCP system, wala silang naisasagot. So kanina, habang busy ako sa trabaho ko, bigla akong naisip na, oh my God, ang daming opportunity, pero ang daming Filipino na skilled na cook, pero hindi sila pumapasa sa interview kasi wala silang maisagot about sa food safety. Okay? So, yun naisip ko, parang mas mayroon akong maitutulong about food safety. So, since ito talaga yung work ko, ang feeling ko, obligado ko talagang i-share kung ano yung nalalaman ko about food safety. Kaya guys, mag-shift na ako ng topic into food safety. Pero paminsan-minsan pa rin, mag-share pa rin tayo kung ano na ba yung mga nangyari or updates dun sa mga investment na pinasok natin. Para at least, na-encourage ko rin kayo na kahit papano, kahit ano man ang mangyari sa market, kahit ano man ang mangyari sa buong mundo, yung inflation tumataas, kung meron talaga kayong goals, i-continue nyo pa rin yan. So yun nga yun. Now, bago ako mag-shift dun sa food safety topic, itong vlog na to, kukumustahin natin yung investment ko sa G-Invest. Simulan na natin. Naalala nyo tong vlog na to? May title to, magkano kinita o lugi ng 1,000 pesos ko. Ginawa ko to nung... Hey guys! Kumusta na kayo? Okay, sa video na to, kumustahin natin kung magkano na yung kinita or lugi. Ano na ba nangyari sa 1,000 pesos ko sa pag-i-invest? Sa G-Invest, okay, i-click natin tong G-Invest. Okay, yung kinita... yung 1,000 pesos ko, naging 883.30 na lang. Ano nangyari? Okay, balikan natin tong transaction history ko. Click details. Sabi dito, nung March 11, nag-invest ako ng 1,000 pesos. Yung NAV per unit ng mga panahon is 138.72. Okay? So, balikan natin. Ngayong araw is September 1. Balikan natin yung current price niya. Yun. Ang current price niya is 883.13 pesos na lang. Yung 1,000 pesos ko, naging
83.13 na lang. Grabe. Okay, so ngayon, ang NAV per unit niya as of August 22, 122.5 pesos na lang. Ayun, ito na yung nangyari dun sa G-Invest investment ko. Grabe! So, from 1,000, naging 167,000 pesos. Diba? Ang galing. Ginawa ko, naniwala ako kay Bo Sanchez at kay Rex Mendoza. Yung advice nila, why not continue investing? Why not continue buying the stocks? Wala kang pakialam kung mababa or nasa green or nasa red yung market. Wala kang pakialam doon. Ang gagawin mo lang, consistent ka lang na mag-i-invest dun sa napili mong stocks or napili mong mutual fund. Mag-a-allocate lang kayo ng certain amount kung ano yung based dun sa, alam niyo yung 20% yung itatabi galing sa sahod nyo. So, yung 20% na yun, di ba, yung i-invest natin yun para sa future natin. Nakakatuwa din pag nakikita mo na kumikita yung mga pinaglalagyan mo ng pera. Okay, so ito. Siya nga pala, meron na silang pwede na kayong mag-invest ng stock market din dito sa G-Invest. By the way, hindi ako nag-open dito. Kasi meron akong call financial. So, ayoko na magkaroon ng multiple account. Pero dito sa GCash, ang broker mo dito is si AB Capital Securities Incorporation. So, para din siyang same lang din siya as Call Financial. It's just that itong GCash, dito siya nakipag-collaborate kay AB Capital. Okay? So, yun lang po. Salamat sa panonood. Next time ulit. Bye-bye.